Hey, what's up guys? So, pag-usapan pala natin yung si Java. So, si Java is write and since run anywhere. So, si Java is may capability na mag-run sa Android, sa web applications, and sa mga enterprise software. So, ngayon, simulan natin yung foundational ni Java. So, kung nagsisimula ka pala mag-code or ngayon ka pala mag-start, so, tama ka sa napunta mo video and recommended na rin si Java unahin mo as starter kung mag-code ka. So, personally naman na suggestion yon. So, ang gamit ko palang IDE is si IntelliJ. So, pwede kayong gumamit ng ibang IDE products pero personally recommended ko rin tong IntelliJ kasi ayun, mas organized siya. Tapos, ayun lang yung advantage niya sa akin. So, pero kayo kung pwede kayong pumili ng ibang IDE like Eclipse or NetBeans. Pero ito, kung IntelliJ yung product mo, ay yung ginagamit mong IDE, okay naman yun. So, gagawa ka lang ng new project dyan. So, papangalanan mo. Siyempre, pipiliin mo is yung Java. And kung saan mo ilalocate. So, sa default naman ako na path na IDEA projects. And yung build systems natin is Maven. So, and yung Java na gamit ko is JDK18. And okay, create na natin yan. Pero nakagawa na ako since ayan. So, explain ko lang yung structure niya. So, ito yung ginawa kong folder. Tutorial. And sa structure niya, itong IDEA, wag mo pansinin yan. Itong source. So, dyan tayo mag-code sa main and test. Pero mag-aano lang naman tayo dito sa main folder and Java. And ito yung package name natin. So, org.example. And explain lang natin later bakit org.example yan. Pero at this time, itong main, tanggalin muna natin yung mga comments. Okay. Ito, i-check muna natin kung gumagana yung system. So, una talaga nilaran is hello world para makita lang natin kung working yung IDE na ginagamit natin. Or yung kung naka-install ka na ba ng Java, etc. Pag hindi gumana yon, syempre, dun pa lang sa simula is may failure na sa system natin. So, kaya every time na gumagawa tayo ng system is piniprint natin yung hello world para matest lang natin yung IDE na ginamit natin. So, ayan. So, nag-run tayo ng hello world and gumana. So, ang structure niya is public class main. So, ito yung main is yung class name natin na ito, main.java. So, required na kung ano yung pinangalan ng file name mo ay hindi yung pangalan ng class mo. So, ito yung package kanina, package org.example na sinabi ko. So, ito yan, org.example natin. So, para may identity yung file name natin or yung class. Tapos ito yung main method natin na naka-static. So, public static void. Ito lang yung tatandaan natin. So, may class tayo, may package tayo, may class, ang pangalan natin ay main. Tapos, public static void main. Tapos, itong parameters natin na string, tsaka args. So, kung sino yung nakapasok dito sa method na to, is ayun yung magpiprint. So, ayun, next natin is yung system.out pa rin. So, bakit pa mahalaga yung system.out kapag bago pa lang tayo sa pag-code? So, alam naman natin na kailangan, kapag nag-code tayo, kailangan natin malaman yung output. Ginagamit din to para sa debugging. So, halimbawa, may de-develop kang real application. So, kung gusto mo makita ang output, ipiprint mo muna sa terminal. So, ito yan. So, hindi mo kagad siya idediretso sa user interface kasi hindi ka naman nag-build ng front-end design eh. Kung logic yung ginagawa mo, pwede mo muna kagad siya i-print sa terminal para mapabilis yung pagka-develop mo. So, example, halimbawa, gumawa tayo ng variable na integers, kaya int. So, x equals 2, int y equals 5, tapos int total natin is x plus y. Tapos gusto natin i-print kung gumagana ba o yung logic natin. Halimbawa yung total. So una natin ilalagay lang natin siya sa system.out. Tapos
ilalagay mo lang siya dyan. Tapos may kita mo na sa terminal. So, ayun, benefits lang din kapag nagsisimula tayo mag-code. Unahin natin yung nakaganito, nasa terminal muna. Kasi inaalam muna natin yung fundamentals ng syntax eh. Wala muna tayo sa design. Halimbawa, mag-build ka ng banking app. So, wala po na tayong design na gagawin. So, logic muna.